Nagisa si TRC Director General on Leave Dennis Cunanan sa pagdinig ng Senado dahil sa pagkakasangkot o pagkakasalungat ang testimonya nila ng pangunahing pork barrel scam whistleblower na si Ben-Hur Luy. Taliwas kasi sa testimonya ni Luy ang pagtanggi ni Cunanan na nakatanggap siya ng kickback. May news to go si Von Aquino. Kung ang abogado ng isa pang pork barrel scam whistleblower na si Marina Sula ang tatanungin, tila nakasama umano sa kanilang testimonya ang pagharap ni Ben-Hur Luy at bagong testigong si Dennis Cunanan sa pagdinig ng Senado kahapon. Tila umurong daw ng dalawang hakbang ang kaso dahil mismo ang dalawang testigo nagkontrahan. Because he's the one with the records for the payoffs, the commissions, and he has personal knowledge. So as between two testimonies, I will take Ben-Hur's any day. Sumetro ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa pagtanggi ng testigong si Dennis Cunanan na nangmisyon siya sa pork barrel scam. Napakadali na pong gawin yan ngayon dahil ito na ho yung sitwasyon para maabsuelto at lahat. Pero sa konsensya ko po, sa konsensya po ng pamilya ko, mahirap po umamin ng hindi totoo. Pero ang pagtanggi ni Cunanan salungat sa testimonya ng whistleblower na si Ben-Hur Luy na naroon din sa pagdinig. Instruction of Ms. Janet Napoles to prepare, I remember the amount which tinignan ko sa aking records ng financial, the amount which is 960,000. So, dinala ko po doon sa conference room. Since hindi yung personally na nakipag-usap ako kay Sir Deco kasi it was Miss Evelyn De Leon, I handed the money to Miss Evelyn De Leon. After po ng the paper bag, pagkalabas po ng conference room, nakita ko siya bit-bit niya. Kaya ang mga senador hindi na iwasang magduda. Nagisa tuloy si Cunanan. Paano yun, Mr. Cunanan? I was willing to give you the benefit of the doubt until yesterday when this was shown to me. No, Your Honor. I stand by that situation. The fact na may lapse na ho dun sa time na binigay niya kay Evelyn at saka binigay sa akin. I don't know what happened. Kinwestiyon naman ni Senadora Grace po kung bakit hindi nabanggit ni Cunanan ang pagpunta niya kay Napoles. Wala naman ho sigurong doon. Dahil binanggit ko nga na yung first na na-meet ko yung tao, yun yung binanggit ko sa affidavit. So hindi ko naman ho kinukontra yung... So bakit hindi mo sinabi? Wala ho kasing allegations na ganon sa affidavit. Katwiran ni Cunanan patunay na hindi raw siya tumanggap ng lagay ang pag-verify muna sa opisina ng mga mambabatas sa mga popondohan nilang proyekto. Kaya raw niya nakausap mismo sina Senador Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Napansin pa nga raw niya na pare-pareho pati ang mga typographical errors sa mga dokumento ng mga proyektong paglalaanan ni Estrada at Revilla, gayon din ni Senador Juan Ponce Enrile. Hirit naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Come on, let it go. According to the song. Let it go, let it go. Bakit ka natili doon na may kickback doon? Dapat nag-resign ka o kaya binulgar mo na silang lahat dahil ayaw mong ginagawa nila. Pero mahirap paniwalaan na hindi ka tumatanggap. Nakikita mo ginagawa nila eh. Kung sinabi na noon ni Revilla na hindi niya kilala si Cunanan, nanindigan ng testigong nakausap niya mismo si Revilla. Ito tanong galing kay Senator Bong Revilla. Kung hindi kayo magkakilala at kahit minsan ay hindi pa kayo nagkausap ng personal, ibig sabihin posibleng hindi rin si Senator Bong Revilla ang kausap mo nung mga oras na yon dahil hindi naman yon video call. Tama? Your Honor, tumawag po kami sa opisina nila. In-acknowledge po sa kabilang linya na opisina nga po nila yon. Opisina ni Senator Revilla. Tapos binigay pa po si Atty. Cambe. Si Atty. Cambe po nagbigay kay Senator Revilla na para makausap ko at makonfirm na authorized representative siya. So, yung boses po niya, hindi naman, ako po nanonood din naman ng television at idol ko po si Cap. So, napapanood ko po yun. So, tapos napanood ko rin po yung Panday pag may Manila Film Festival. Dahil isa yun sa mga magaganda lang naman lumalabas sa mga pelikula noon. So, distinctly plus politiko po siya na familiar po yung boses. At saka nung kinausap po niya ako, sabi niya, Director, kumusta? Diretso po eh. Ayon sa kampo ni Revilla, napakalamya raw ng mga alibay ni Cunanan.
Kung sino man daw kinakunanan at Luy ang nagsisinungaling, maliwanag daw na unti-unti nang nabubutasan ng storya ng mga whistleblower. Von Aquino, GMA News.